Maaga pa nga kaming umalis dito. Bali may pupuntahan kaming lugar, medyo malayo siya. Kaya nag-drive kami ng early para makarating kami ng maaga doon. Kasi ang problema sa pupunta namin ay parking. So kailangan naming early kami doon kasi sa bagay ang open naman niya is 8 a.m. So umalis kami diyan ng mga 5 a.m. ng umaga. Bali may pupuntahan po kaming lugar. Punta kami ng Newcastle. So medyo malayo sa Sydney yan. So bale nag-first stop muna kami dito. After 1 hour driving, kumain muna kami dito ng breakfast. So, paikot-ikot muna kami. Naghahanap kami ng mga kainan. At dahil ayaw nila doon sa, yung binibidyoan ko na yan, ayaw nila dyan, ay nauwi kami doon sa Hungry Jacks. So, sa Hungry Jacks ay nag-order na sila ng mga pagkain nila. Nag-order na rin ako ng aking foodie dyan, habang ang mga anak ko yan, nagpindot-pindot na sila dyan para umorder ng kanilang mga pagkain, guys. So, ayan. Nako, mabubusog na naman ang mga mokong na itech. Alam nyo naman yung mga yan. Nako, kailangan talagang lagyan ng gasolina dahil kung hindi talaga sila aandar. Ay, nako. So, of course, nag-inject kasi ako ng aking sa diabetic kaya medyo hindi ako talaga nakain ng sobra-sobra dahil ganun ang nararamdaman ko eh. So, habang kumakain kami dyan, after that, tumuloy na ulit kami sa driving namin. Tuloy na ulit kami sa aming biyahe. Dahil medyo malayo pa kami, guys. So, from Sydney, 2.5 hours papunta dyan. From our place, 2.5 hours papunta dyan. So, pagdating nga namin doon, at nakarating na rin kami sa wakas, yan, nakita ko kaagad yung view at nag-prepare na kami kaagad yan ng mga dadalhin and then binuhat na ng mga anak ko para makapunta na kami dyan sa Ocean Bath. Yan po yung sa Newcastle na Ocean Bath. Naku po, pagdating namin as in, lumusong kaagad yung mga mokong. Ayan. At ang mamshi naman, ang mema nyo naman ay paikot-ikot para mag-video at makuhanan yung napakagandang view sa na yan, sa beach and the Ocean Bath. So, ayan, habang ako'y nagbibideo, itong anak ko parang nagino kasi ang lamig-lamig talaga ng tubig. Kahit na mainit ang panahon, guys, malamig talaga yung tubig. Sa bagay, kahit saan naman dito sa Australia, malamig talaga ang tubig dito, guys, kahit sobrang init. So, ayan, guys, nagpaikot-ikot ako dyan. Yung asawa ko napunta ng dulo. Actually, nabasa talaga siya dyan dahil inabot talaga siya ng alon dyan. Nako po, muntik nang makasama sa alon. Papunta-punta pa kasi dyan. Nako, magiging history na ka na lang. So, ako naman is ikot-ikot din habang kumukuha ng video at mga alon talaga yung nagugustuhan ko. Ewan ko ba, guys, pag malapit talaga ako sa dagat, napakagaan talaga ng aking kalooban. Parang yung feeling ko talaga nasa amin ako. Nasa amin akong probinsya. Napakasarap ng feeling, kumbaga. So ito na nga, bumaba sila dito sa bandang niyan. Umikot pala ako diyan dahil kinuhanan ko yung view sa side ng Ocean Bath na yan. Kasi grabe, as in, ang laki niya, guys. Medyo konti pala yung tao diyan kasi maaga pa siya. So, kinukuhanan ko talaga yung mga alon. Ewan ko ba? Gustong-gusto ko yung mga alon, guys. Ewan ko, sirena yata ako, guys, sa totoo lang. Kasi laking dagat kasi ako, guys, kaya ganyan. Talagang gustong-gusto ko yung dagat. Gustong-gusto ko talaga, as in, yung feeling ko talaga napaka warm talaga. So ito mga to, bumaba dito sa bandang may beach. So ayan, nakita nyo, naglalaro sila ng soccer ball. Ayun, yung may dala kasi silang ball. So tuwan-tuwa sila dyan. Ako, pag niyaya mong umuwi ng mga yan, ako, nakasimangot na mga yan. Gustong-gusto talaga nila ang tubig alat, guys. As in, siguro manang-mana sila sa akin. Yung tatlo na yan, magaling talaga sila lumangoy. So ako naman is bumalik doon sa may Ocean Bath, sa may swimming pool. So ayan, ako'y umikot ako ng naglakad-lakad ako diyan para kuhanan ko talaga ng magandang view. Yung mga yan, ayan, ikot pa more. So ayan, nakita ko itong mga kabataan na to, nagtatalon yan dyan. So, nakita nyo, konti pa lang ito. Kasi early, pa yan, maaga kasi kami dumating. Mga, siguro 8 or 9 a.m. pa lang yan. Pero mamaya talaga, ang dami ng tao na mamaya. Yung mga ganun, mga, 10, 11, 12, ang dami ng tao. So, after naming naligo, nagbihis na sila. Natapos siguro mga 2 o'clock. Magla-lunch na kasi gutom na yung mga yan. So, napunta kami dito sa may Kingfish.
mga 2:00 na ng hapon yun. Siguro mga nakakain kami dahil nag-wait din kami ng aming mga in-order. So, siyempre, mga 2:30 na kami nakakain. Naku guys, grabe, itong kainan na ito, restaurant na to, grabe, ka talaga sa presyo. Yung kakain ka lang ng fish and chips sa tabi ng dagat, napakamahal. Oh my God, oh my goodness. So, ang anak ko nga pala nagbayad dyan. So, ako, ang in-order ko dyan ay sila halos yung buttered fish and chips ang in-order nila. Silang apat. Pero ako, ang in-order ko dyan ay eto. Ayan, nakita nyo yan? Sunog. Sunog na grilled fish ang in-order ko. Pero masarap siya guys. Napakasarap na isda. Paborito ko din na isda yan. So, syempre, inaano ko yan eh. Iniisip ko, sabi ko, paano ko kaya ito gagamitan ng fork and knife. So, ang ginawa ko, kinamay ko na talaga siya dyan. Ayan, kamayan to the max. Dahil hindi naman talaga siya dapat i-knife. Tinitinan niya ako dyan ng isang puti. Siguro nagtataka siya, bakit ako nakakamay? Siguro, bakit kaya ito nakakamay? So, pagkatapos namin guys, di ko na nakuhanan yung video nang umuwi kami. So, siguro mga 8 p.m. na yan, pumunta kami ng Cabramatta. So, dito naman kami nag-dinner dito sa Vietnamese restaurant. So, ayan. Kita nyo yan, ang mga order nila. Oh, may parang bulalo. Oh. Ayan, oh. Paborito ng asawa ko yung bulalo. Ayan, beef ribs sa isang panganay. Doon naman sa dalawang mokong pork chop. Ayan. O, diba? Ang sarap na mga... Kung nagustuhan nyo ang video ko, guys, paki-follow and likes naman, please.